Natalo niya ang 19 na sunod-sunod na kalaban at wala ni isa ang umabot sa huling kampana. Pero karamihan sa mga tao ay inaasahan na si James Quick Tillis ang magiging ika-20. Ang nangyari sa halip ay ang gabi kung kailan natuklasan ng buong mundo ng boxing na sa kabila ng lahat, si Iron Mike Tyson ay tao rin. Si Mike Tyson ay may record na 19 na panalo at 0 talo na may 19 na knockout. Lena, isuot mo na! Baba! Sa bawat laban, nauuwi ito sa mabibigat na suntok ni Tyson na iniiwang wala ng laban ng mga kalaban niya. Walang nakatagal ng lampas 6 na rounds laban sa kanya. Itinuturing na siyang pinakakinatatakutang heavyweight sa buong mundo. Buwan-buwan, 2 laban ang itinatakda ng mga kinatawan niya. Dahil walang makakasakit sa kanya at walang nagtatagal. Wala maliban sa isang cowboy mula sa Tulsa, Oklahoma. Si James Quick Tillis, 28 taong gulang na taga Tulsa, ay natural na kaliwete, ngunit piniling lumaban bilang orthodox, kaya't naging mapanlin lang ang kanyang dominanteng kamay. Magaan siyang gumalaw bilang heavyweight, mabilis magkombinasyon, at tumagal siya ng 15 mabibigat na rounds laban kay WBC heavyweight champion Mike Weaver noong 1981 at 81 na talampakan at 1 pulgada ang taas niya. Nang humarap siya kay Tyson, si Tillis ay may 47 profesional na laban sa kanyang record. Naranasan na niya ang pinakamasama sa boxing at hindi siya takot sa 19 anyos na bata. Bagamat 7 sa isang taya laban sa kanya, may nagbago. Natuklasan ng doktor na may matinding allergy si Tillis sa gatas at itlog na matagal nang umuubos ng lakas niya. Sa bagong dieta at determinasyon, dumating siya sa laban na ito na tila ibang tao na. Iniwan siya ng dating niyang trainer si Angelo Dundee at sinabing wala siyang fighting spirit. Ayon kay Tillis, nahanap na niya ang fighting spirit at noong Mayo 3, 1986, handa na siyang patunayan ito. Nang tumunog ang kampana, agad umatake si Tyson na may balak, tapusin agad ang laban, gaya ng nakasanayan niya. Pinupukol lang malalakas na suntok sa katawan, pero patuloy lang umiikot si Tillis at may papakawala ng mga jab. Sa round 2, todo bigay si Tyson at may ilang magandang suntok, pero tuwing lalapit siya, agad siyang niyayakap ni Tillis at inuulit lang ito. Pinapapahirapan ng cowboy si Iron Mike. Talagang inilalayo siya sa kanyang comfort zone.
Sa ika-4 na round, nakabawi si Tillis kay Tyson gamit ang ilang magagandang suntok. Pinahirapan ang knockout specialist. Ilang segundo bago matapos ang round, sumugod si Tillis at tuluyang na-expose ang sarili. Iniwasan ni Tyson ang suntok, gumanti ng kaliwang hook at napabagsak ang cowboy. Agad tumayo si Tillis, ngunit ang isang sandaling iyon ang nagpasya sa laban. Sa ika-5 at ika-6 na round, umatake si Tyson, pero matatag pa rin si Tillis. Dumating ang mga manonood na umaasang makakakita ng pasabog. Ngunit sa halip ay isang laban na parang chess ang nasaksihan nila at hirap si Tyson na manalo. Balik sa loob. Sa round 7, nagkaroon ng sugat si Tillis sa ibabaw ng kaliwang mata dahil kay Tyson. Ito ang sugat na kadalasang nagwawakas sa laban. Pero halos hindi na tinag si Tilly at nagpatuloy sa pakikipaglaban na parang walang nangyari. Para manalo.
Pagkatapos ay dumating ang hindi inaasahan. Sa round 8 at siyam nilampasan ng batang taga-Tulsa si Iron Mike. Tumama ng mas malilinis na suntok at gumalaw ng mas mahusay kaysa sa ibang nakalaban ni Tyson. Sa round 10 nagpakitang gila si Tillis. Naipit si Tyson sa lubid at nakapagpatama ng magagandang suntok. Tillis! Pero alam ni Mike Tyson kung paano magpakitang gila sa dulo ng round at nagpakawala siya ng sunod-sunod na suntok bago tumunog ang huling kampana. Nang matapos ang laban, idiniklarang panalo si Tyson ng mga hurado sa pamamagitan ng unanimous decision. 6-4 sa dalawang scorecard at 8-2 sa ikatlo. Pero 2 hurado ang nagpanalo kay Tillis sa 4 na round. Ang knockdown sa ika-4 na round ang nagbigay ng malaking kaibahan. Nanatiling walang talo si Tyson, pero natapos ang sunod-sunod niyang panalo sa pamamagitan ng knockout at si Tillis ay nakakuha ng tunay na respeto. Nagawa niya ang bagay na wala pang ibang nakagawa. Natalo si James Tillis sa papel noong gabing yon. Pero sa isang tahimik na Sabado ng Mayo, 1986, pinatunayan niya ang isang bagay na kailangang marinig ng buong heavyweight division, na kayang harapin si Mike Tyson.